Lakas ng lindol, oh. Lakas ng lindol. And for today's van life episode ay makakasama natin ang ating kaibigan si Seth TV. Ako gusto ko rin tumawid ng bahay pero hindi para kumain. At mula Visayas, ang van life natin ay tatawid na ng Mindanao. Alright. Pero pagkatawid ng Mindanao, ito ang sumalubong sa atin. Lumilindol. Ayun, tingnan mo. Tingnan mo yung mga gamit natin. Masayaw. Tatay, kung naramdaman din mo. Kuya! Kuya! May linog? May linog? So confirmed na merong nangyaring malakas na lindol dito sa Surigao, pero ang epicenter daw ay nasa Marawi. Mag-ingat kayo. At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, Tignan niyo yung sasakyan ni Kay Gambo. Sakto-sakto lang. Oh, ala, sige. Sakit sa damdamin? Hindi. Talagang design si Watod para sa mga ganito. maniwala kayo't sa hindi, nagbibilang ako ng kaskas ng sasakyan. Ayan, nakalabas na tayo. Welcome back to another episode mga first timers. Tayo ngayon ay approaching na sa San Juanico Bridge. Welcome dito sa Tacloban. Sa marami ng pagkakataon, magdadrive tour lang tayo ng pasalubong natin sa ating kaibigan. Para salubungan natin ng McDonald's yung endorser ng Jollibee. Yan. Hello po, good evening. We take your order, please. Ano po yung bagong burger ninyo? Hindi available? Kalahating oras lang mula sa San Juanico Bridge ay narating na natin ang bayan ng Palo. Good morning. Hello Philippines. Hello world. Morning bro. Linya ni Tony Gonzaga yung sa PBB ah. Hello Philippines. Hello world. Okay, good morning mga first timers. Mula dito sa Palo, Leyte. Third day na natin ngayon. Wala kayong kaalam-alam no. Na nagsisimula ako mag-vlog ng ilang araw na kami nakahinto. Wait, ituturo ko muna kayo. Lahat ng mga sasakyan namin ay pinagkasya namin dito sa parking. Si Lakbay, si Ponky, si Watod, Sir Ili naka-tent, si Kekam naka-tent. Siyempre dyan tayo natulog. So pangatlong araw natin ngayon, siyempre as usual, wala tayong ginawa kundi mag-edit na mag-edit. Kasi kung hindi tayo mag-edit, hindi kayo wala kayong mapapanood, di ba? Ngayong nakapag-upload na ako, makakahinga-hinga tayo ng isang araw. Tamang pahinga lang tayo dito sa Calamansi Farm. Habang si Prisha ay kasama naman si Seth at ang kanyang may bahay. Parang talipapa, ganun. Okay. Pumunta muna sila ng Talipapa para mamili ng mga pagkain natin. Ibaboy, siya ang gusto namin. Matataba po. Kapag tayo kasi ay humihinto sa isang panibagong lugar, ang una namin sinesecure ay yung pagkain namin para sa loob ng ilang araw. First priority, eka nga. Parang sa amin, tiyangge kung tawagin, no? Tiyangge. Hindi pa pwede mawala sa storage box ang sibuyas, bawang, kamatis at luya. Nagprito lang kami dito ng isdang yellowfin. May problema kami kung saan kami bibili ng saan namin ipaparefill yung aming tangke. Kasi nga, ano pala to, puta pala ng price gasto dito sa Visayas hanggang Mindanao yan. Ay yung mga tangke namin from Luzon. So, hindi nila kilala. Ayaw nila i-replace. Ayaw nila ng swap ba? Di ba sa atin sa Luzon, swap, di ba? Bibigay mo yung tangke mo, bibigyan ka ng panibago. So, yan ang i-workout natin kung paano natin masusolusyonan yan. Pero, okay lang yan. Magagawa nyo ng paraan. Basta magandang umaga. Nakatapos ko lang magluto ng tahong. Malunggay lang, wala akong dahon ng sili. Nanghingi lang ako sa kapitbahay. Ito, niluto ko na to para mamayang gabi. Yun, di ba? Ang sarap. Ang ganda pa naman ng tubo ng mga kalamansi nila. Ang laki na, bata pa. Ang lalaki na ng mga bunga, no? Nakakita na ba kayo ng pugad ng ibon? Yan. Ang daming pugad. Pugad. Ang daming pugad. Nung maliit ako, kapag nakakita ako ng pugad, kinukuha ko yun, sinisira ko yun eh. Yun yung mga pinagsisisihan ko sa buhay.
na marami akong sinirang tahanan. Mga ibon o maliit ako. Kahit sa taas pa yan, susungkitin ko yan. Tapos bubuhagagin ko. Sira ulo, di ba? Ang daming pugad, no? So malaya ang mga ibon. Ang legendary ADV 160 ni Chef TV. Gagamitin natin pamalengke. Nasa Palaolite tayo ngayon, pero hindi ko sasabihin kung saan yung barangay kasi syempre privacy ng ating kaibigan. Pero isa lang ang napansin ko sa lugar niya, sobrang secluded ang kanyang lugar. Hindi naman yan loud na tao eh. Kumbaga tahimik lang siya. Hindi ko nga alam kung kami lang ba yung kaibigan niya. Ganun siya. Sobrang private niya na tao. Okay din siyang manirahan sa ganitong klaseng lugar. Pabalik-balik sa palengke, kala mo mauubusan ng pagkain. Puro na tayo karne, isda, gulay naman. Kangkong, okra. Ito okra, pwede din. Ampalaya. Kaso pala yung isang ganyan, no? Mas gusto ko yung vibe ng loop natin ngayon. Hindi tayo mabilisan. Mas nararamdaman ko ba yung bawat lugar ba? Sobrang chill lang. Walang pagmamadali. Bibili lang tayong tinapay. Ate, magkano po dito sa muffins? Tsaka ano itong tinapay na to? Parang crumbs. Ano bang tawag din sa tinapay na yung malaki? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Parang siyang alimasag, no? Nagano po kami, naglulup po kami. Pa Mindanao din po kami. Apo. Salamat po ah. Patagdagan tayo ng followers. Alright, let's go. Pang kapi-kapi natin mamaya. Happy birthday, Congressman Lolita Karen Tanyada Javier. Kong, happy birthday. Ang pag-iikot ng Pilipinas ay hindi lang naman tungkol sa paghabol natin sa magagandang tanawin. At hindi lang ito basta pagbisita sa mga sikat na destinasyon. Minsan ay nilalaan natin ang mga oras natin para sa mga taong nagpapakulay lalo ng ating mga buhay. Ilang years in the making na sana ay magkaroon tayo ng isang episode na ang isang Chef TV ay hindi lang ba dumadaan at umaalis din bigla sa Alitap-Tap Base Camp. Bro, tanongin kita. Ano ang destinasyon natin ngayon sa ating kakainan sa fiesta ng Hindi ko Coco? nga rin alam kung saan yung bahay, nakalimutan ko. Kaya kung ano lang yung bahay na makita na pamilyar, yun na lang. Ay, ano, sino unang magalok sa atin ng tara, kain tayo! Kaya tayo. Tayo mismo ang pumunta ng Leyte para makasama natin ang ating kaibigan. Wrong timing yung pagpunta ni dito. Bakit? May ubo. Dumating kami dito, wala ka naman ganyan. Aminin natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nakabukas ang mga kamera namin. Hindi lahat ng mga pangyayari ay dapat i-record. Anong kinikrain mo sa fiesta? Lumpia. Minuto. Dinuguan? Ikaw bro. Nachopaksiw. Pinabukasan yun pagkatapos ng ngayon. Kasi yung lechon pa lang yun eh. bukas pa. May mga kwento at pangyayari kasi na mas masarap namnamin nang hindi kailangan nakabukas ang ating mga kamera. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Masarap din sa pakiramdam yung nagagawa mo yung mga bagay noon na hindi mo na nagagawa ngayon. Tulad ng pamimiesta. So dito ang bahay na kakainan namin. Anong pangalan doon na mayroon bahay? Hindi ko rin alam bro. Yun lang. So nasa Barangay Cogon tayo ngayon mga first timers. Bahay na pinasukan natin para mamiesta. Kaibigan ni Chef, vlogger din. So tinabalan ako ng iya. Dati naman nakikipiesta ako pero alam mo yon, kasama mo yung mga nanay mo, lola mo, mga kapatid mo, pumunta na ibang barangay dati. Pero ngayon ang laki mo na, tanda mo na. Tapos ngayon mo na lang ulit gagawa yung ganitong klaseng bagay. Ikaw, hindi siya nakasama. Sabihin niya sa akin, hindi ako sasama pero pagdala mo ako ng drink ko. Bring home ang tawag dyan. May team song yan, madam. Balutin mo ako ng liwanag. Yung makipiesta o makikain sa hindi mo kaano-ano. Medyo tinatablan ako ng iya. Maraming salamat sa lunch. Salamat sa pagbisita. Maraming salamat. Thank you. Yung mga magagandang alaala at pangyayari na hindi lang nakasave sa gallery ng mga telepono namin. Ay, Jay Bray. Pakilala ko rin po sa inyo po yung
bago po namin kaibigan na nagsisimula lang. Bro, pakilala ko po sa inyo. Si Sef TV po. Sa mga ganitong pangyayari, mas nararamdaman namin ng pag-iikot, mas nararamdaman natin ang bawat lugar, mas nararamdaman natin ang ating mga kapwang Pilipino. Bro, saan ang next bahay natin? Ang bahay pa nga lang, hindi ko maubos yung pagkain ko eh. Oo nga, ako busog na busog ako. Pero may mga ganun na nagagawang tumawid-tawid talaga ng bahay. Ay, oo. May mga malalakas talaga. Malalaki ba yung mga sikmura ba? Ako, gusto ko ring tumawid ng bahay pero hindi para kumain, hindi para kumustahin yung mga taga rito. Makausap ba? Yun. Baka Joseph for president. President. Hello Philippines! Hello world! Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ang araw ng ating pansamantalang lisan sa grahe na muntikan na naming angkinin. Hindi. Ilang araw kami dito? 5 days bro? Halos 1 week. Halos 1 week kami dito sa grahe ng farm ni... Divide ko na. Ilang square meter dyan. Ito medyo malaki sakop nito. Ipapa-mother title natin. Papa-subdivide na natin. Papapilan. Uy, meron pa ako doon. Sinil ang lugi. Kasing laki ng tent lang yung lote niya. Okay. Yun nga, almost a week tayo ditong nakituloy sa bakuran ng rest house ni Sef. At ngayong araw ay aabante na tayo. Tayo ay tatawid din ng Mindanao. Yun na. Mindanao, 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 Mindanao. Kailangan ko ng props. Mindanao, Mindanao. Ay, hindi pa. So, ako si Raiden ng Mortal Kombat. Kung kilala nyo yun, kung hindi nyo kilala kung sino si Raiden, ay ikaw ay Gen Z. Boring. Yan, papalapit na. I-promote ko lang po ang paglabas ng pelikula na Mortal Kombat sa mga susunod na buwan, kasabay po ng Street Fighter para sa mga millennials tulad namin. Yan. Out of topic. Ngayon nga, itatawid na tayo ng Mindanao. Alas 8 ng umaga ay nagpe-prepare na kami. Pero dadaan yata kami sa bahay talaga nila, Sef. Konting oras na lang ang ating igugugol sa ating kaibigan. Pero time naman yun makakasama namin. So di ko alam kung magkakausap kami ng maayos mamaya. Pero syempre gusto ko dito ma-record ang pagpapasalamat naming lahat sa pamilya ni Sef, sa kanyang may bahay na si Ma'am Annabel Rama. Welcome nila kami dito ni Sef sa kanilang bakuran. Naging campsite tuloy yung kanilang parking. Maraming salamat sa loob ng ano. Yung bahay nga nila, ino-offer nila sa atin, di ba? Yung mga... Ay, oo. Pero hindi natin ginawa kasi may camper ba naman? Oo. Kung sakali man na may mga nanonood na to at in time madadaanan kami sa mga lugar ninyo at gusto nyo kaming patuluyin, ay hindi naman namin hinahangad na patuluyin nyo kami sa bahay ninyo, mga first timers. Grahel nyo lang ang bakanting lote nyo lang na may lilim, sapat na sa amin. Tulad ng ganito. No? So mag-aayos lang kami and then 3 hours mararating na natin yung port patawid ng Surigao, Mindanao na yon. Pero walang pagmamadali. Basta importante makatawid din tayo ng Mindanao kahit anong oras. Mindanao, Mindanao. Daot. Nasa Mindanao na kami. Pero sa YouTube, nasa Visayas pa kami, patawid pa lang. So, balik tayo dun. Pagkatapos namin dumaan sa bahay ng ating kaibigan na si Sef TV, tayo ngayon ay pupunta na sa port patawid ng Mindanao. And along the way, ay madadaanan ulit natin ang Agas-Agas Bridge, ang pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas.
ng drone shot natin, oh. Baka anti-gravity A1 360 drone yan. Nasa link ng description, bumili na kayo. Let's go! Pierre! Yung tulay dito ginagawa. Almost nasa port na tayo ng patawid ng Surigao. Okay? Nasa Liloan Port na tayo. Pero ang port dito sa Liloan ay mukhang sarado. Kaya dumaan muna tayo ng 7-Eleven para kumain ng konti. Kasi didiretso tayo ng San Ricardo Port sa pinakadulo ng isla ng Leyte. Doon ang sasakay natin. Doon tayo sasakay ng barko. Okay, nandito na mismo tayo sa port. At wala pang barko. Mukhang nakikita ko kasi wala pang barko eh. Wala no? Wala pa. Ah. At least ano tayo? Ayan. Mauna tayo. Ay no. Sige. Alright. Temporary San Ricardo Port. Anong oras ba kaya dadating kuya ang barko nito? May idea ako anong oras dadating ang barko? Ayun! Yung paparating ngayon. Paparating pa lang. So alas 4 ang nakalagay dun sa schedule. Pero alas 4 ayun! Walang yung barko. Katuldok pa lang. Sige po, Royal po yung isa. Alright. Diba nakakuha tayo ng pag-charge natin ng ating DJI. Malayo pa naman nating barko. So babalikan natin yung mamaya pag dumating na yung barko. Napapasoft drinks tayo kasi mabilis makapanlambot ang biyahe ng biyahe. Balikan natin mamaya yung power station, mga 44 minutes ganyan. Full charge na yan. Na medyo may kabagalan yung ating internet. Wala, nasan yung ako salamin? Ito pala. 59% pa lang yung uploading natin. Ay, yan ano tayo? Loading na tayo. Sasakyan natin yung camper van natin sa barko. Init. Grabe. Yung barko natin, no. Loading na. Kanina konti lang tayo, ngayon marami na tayong katabi. Sasakay na tayo diyan. Alright. Kinukuha natin ang paatras. Sa gilid po kami. Pinakagilid sa sa may Toyota. Alright. Goods. Grabe yung tikita, no? Oh. Talagang grabe yung parkingan namin. Parang 3 inches lang yung pagitan ng mga sasakyan. Alam mo, hindi na natin na-ilock kasi wala namang makakapasok kasi nga tikitan yung mga sasakyan. So wala rin makakapasok. Yung magiging barko natin. Mukha lang mahabang biyahe ang gagawin natin pero sa totoo lang, malapit lang naman ang Mindanao. 2 oras lang, Surigao na. Welcome back to Mindanao. Let's go. Lipata Port. Malapit ka na sa katotohanan na kumain ng durian. Nakalapag na tayo ng Lipata Port. Mindanao na tayo. Magandang umaga mula dito sa Surigao City. Mindanao na tayo. At dito sa malawak na parking lot na to, dito tayo nagpalipas ng gabi. Aircraft in restricted zone. Unable to take off. Hindi ka makakalipad. Huwag na pilitin. Huwag pipilitin. First time natin matulog sa Surigao. Sa kalye pa. Kamusta? Diba? All goods. Magma-McDonald's lang tayo. Bili tayo ng kape para masimulan natin ng maayos at ganado at full of energy and strength. Isa lang yun. Magkakape muna tayo. Pakita ko muna sa inyo yung vicinity ng ating lugar. Kaya pwede magpalipad ng drone eh. Katabi pala natin ang airport. Huwag na natin ipilit. Tabing kalsada. Nakatulog naman ako. Pero inaantok pa rin ako. Parang feeling ko mga 2 AM na ako nakatulog. Tapos nagising ako ng mga bago wait check ko ha. Bago mag 6 AM. Pero ito ang bubuhay sa atin.
makapagpalipad ng drone ng ano, wala tayong footage ng Surigao City. Nagpalipas man ng gabi sa tabi ng kalsada, meron namang maayos na pahinga. Abante tayo. Mula dito sa Surigao City, meron tayong 4 na oras na, kumbaga, After natin ng bislig sana tayo. after natin ng Bislig bro, ay pababa naman na tayo nun pa Davao na nun. Naiyak na yata si Lakbay eh. Alam niyang malapit na eh. O sige, di bale, papunta naman na tayo dun talaga. Pababa rin naman tayo, dun naman tumbok natin. 4 na oras, papuntang Tandag City. Ilang ang babiyahin natin ngayon. Hindi tayo sasagad-sagad ng buong maghapon na nagda-drive tayo kasi sayang naman yung experience ba. Sayang naman yung chances na makapag-pasyal-pasyal tayo at masuyod natin yung magagandang lugar ngayon dito sa Mindanao. At habang nagdadrive, bigla kami napahinto ng Lakas ng lindol oh. Lakas ng lindol. Lumilindol. Ayun, tingnan mo. Tingnan mo yung mga gamit natin. Sumasayaw. Ano mga kay tatay kung naramdaman din niya? Kuya! 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 May linog? May linog? May lindol nga. May lindol dito sa ano? Surigao. So confirmed na merong nangyaring malakas na lindol dito sa Surigao, pero ang epicenter daw ay nasa Marawi. So mga kapatid natin dyan, mag-iingat kayo ha, doble ingat. Kikita-kita tayo dyan, basta mag-iingat kayo. Minto muna tayo dito sa ano, sa Nixon Snack Corner. Minto lang kami dito para kumain ng agahan namin. Ito yung agahan namin, yung mga tig 75 pesos lang, mga tig 50 pesos. Aminin nyo, bakit napakasarap isama ng pansit canton sa kanin, no? Carbs to carbs. Carbo low dito. Hello. Car wash girl. Kailangan natin linisan kasi excited na to si Watod. Kasi pagdating ng Davao City, tatangkad na siya. Yes. Lalagay pa ng turbo yan. Correct. Yan. Papalitan pa ng gulong. Sa tig 5 piso lang tayo. Pero lilinisan ko na mabuti yan. Kasi nga, so, mula pa yung North Loop, nasa Luzon pa lang tayo. Ang nililinisan lang namin, yung loob lang talaga. Siyempre, unahin yung linisan yung loob. Labas kasi, kahit na magpa-car wash kami, mabilis madumihan. Kasi nga, palagi tayo nasa kalye. Nakakapanghinayang na hindi natin nadala yung ating roof tent. Pero kailangan. Laki kasi ng ginagastos natin sa ano, tawid ng barko, sakay ng barko. Doble-doble. Parang 5 folds ng binabayad natin sa motor dati ba. Sasabunin ko yung mga gulong para gumanda naman yung sapatos ni Watod. Pero pagdating namin ng Davao City, titignan naman yung budget kasi nga ipapalift natin si Watod na. Para tumangkad, para hindi sumasayad. Papalitin tayo ng gulong. Kasi automatic yan na kapag nagpalift ka, papalit ka ng ano, gulong na mas spikes na para mas makapal yung gulong natin. So titignan natin, medyo mapapagastos tayo. Tignan natin kung anong magagawang mabuti para sa ikakabuti ng ating ano, camper van. Para hindi na tayo sumasahid lagi. Napakaganda ng view eh, hindi natin pwedeng palagpasin. Lambacion Island, ito nakikita natin dito sa tapat natin. Ayun oh, meron pa doon oh, napakadaming island pala dito. Bro, anong ano to? Anong area na to dito? Adjanaw? Adjanaw, nasa Adjanaw tayo. Buti na lang may mga lokal tayo natatanungan dito. Natumbok kasi natin ngayon, since na itong lugar na to ay napuntahan naman na natin, pero hindi natin masyado na-explore. Mamaya ay dadaanan natin yung tinatawag na Kagwait, White Beach, pero mamaya pa yun, mga 1 oras kalahati pa yung biyahe. Pero dito pa lang, napakaganda na ng view natin. So expect nyo yan na hanggang sa marating natin ang Davao City, mula nang bubaba tayo ng barko, is talagang unlimited na mga view ang makikita nyo, ang ipapakita ko sa inyo.
Ay, nasa Lanusa na tayo. Tingnan nyo kung sino tong pamarating. Sino to nakapag sa atin? Woo! Show cause orders waiting for illegal use of lights. Right! Kamusta bro? All good bro? Okay, Grabe. Welcome to Lanusa. Baka first time mo. Okay, nasa Lanusa na tayo at kasama na natin si Commander Daot KD. At dito magsisimula ang ating pag-a-adventure. Maghanap lang tayo ng lilim o matatambayan para makapagpahinga kasi kanina pa tayong umaga nagda-drive. Para meron tayong good communication. Okay. Ito yung hinahanap ko. Ayan. Uy! Baofeng. Paimochola. Alam mo kung anong purpose? Good communication. Because communication. ako Pilipino, ikaw British. So may auto-translate. The dragon is Alive! Daot ka talaga. Okay, habang inaantay namin yung mga orders namin, hindi pa naman lunch yun, ay meron tayong unang spot na pupuntahan dito. Ito yung Lanusa Marine Park and Sanctuary. Kitang-kita yun dun sa atin pero bababain natin. Tay, magkano po ang entrance? 10 pesos? Ito na po. Wow! Ito, medyo nagpapa-cool down na tayo ng ating tawag dito. May tawag sa ganun yung ano matawag doon? Adrenaline. Ayan, yung adrenaline rush natin sa biyahe medyo simulan nating pababain na. At simulan na nating enjoyin yung mga bawat lugar na dinadaanan na to since na nasa Mindanao na tayo. Ay ito na yung lugar talaga na kung saan magtatagal tayo dito. Sabi natin, ayoko sabi muna ng patapos kung hanggang kailan tayo dito. Basta mag-iikot tayo ng buong Mindanao hanggat kaya, no? Wow! Grabe, napakaganda. Sanctuary kung tawagin. Napakaganda. Rocks. Welcome to Mindanao mga first timers. Di ba? Or dahil siguro nadadala lang ako ng yung aura na kapag sinabing Mindanao, dahil nga gustong gusto ko ang Mindanao, yung nabubuhay yung talaga yung loob ko, para mas nagiging alive ako kasi alam niyo naman yan na mahal ko ang Mindanao gustong gusto ko ang Mindanao ba. Wait lang, titingin tayo dito anong meron dito. Wow, diba? Napakaganda. Napaka-simpleng pasyalan na nakakapagbigay ng relaxation sa atin kahit na ang layo na ng binabiyahe natin. Ganda. Pero hindi muna tayo magliligo-ligo. Maghanap tayo ng mga hot spring dito, cold spring, ganyan. Kasi masyado na tayong bugbog sa dagat. Pero hindi ibig sabihin na ayaw na namin sa dagat. Pag sinabi kasing Mindanao, magaganda talaga ang mga karagatan dito. Wala kang takas dyan. So balansin natin ang lahat. Dagat, ilog, falls, hot spring, cold spring. Dito lahat yan. Exercise. Bago tayo magkagwait mga first timers, tayo muna dito sa Tandag Boulevard. Tandag! Mga first timers, welcome to Tandag City. Oh! Ito po yung provincial capital. Napakainit ng panahon dito pero all goods. Napakasarap sa paningin ng bagong tanawin. Tayo magkano po ang ice cream mo? O sige po, 2.20 po. Sa mainit na panahon, ice cream ang solusyon. Cheese. Pagkatapos ng Tandag, narating na natin ang Caguait. Okay, wait. Nasa Caguait na tayo. Caguait. So dito, meron tayong nakitang spot. Kasi syempre, dito sa Caguait, maganda kasi talaga itong lugar na to. Parang dun pa nga yata kami galing dati. Anyways, dito makikipag-usap tayo sa lokal. Magandang hapon po. Puro magagandang resort ang meron dito. Hindi tulad dati nung unang punta natin. Kaya kailangan nating makiusap at magtanong-tanong sa mga lokal. Tulog pa? Pero pwede kami? Pwede kaya? Kung saan ba tayo pwede mag-park at magpalipas ng gabi. Tulog ba ang may-ari?
Tulog pa daw yung may-ari, pero tambay daw muna tayo dito. Pagising, kausapin daw natin. So medyo Pagkalipas ng ilang oras, walang nangyari. Kaya kailangan natin gumawa ng ibang hakbang. nasa sasakyan tayo ni Commander D. Ito yung mga kakarandom-random natin na pagdating natin, hindi sumasangayon sa atin yung mga sitwasyon. So pupunta kami ng tourism office at baka sakaling may parking sila doon, doon tayo makikipark. At ako'y naniniwala na tayo hindi tatanggihan. Naniniwala ka? Tiwala lang? Siwala lang. Salig lang. Kaya na to. O sige bro, andun kasi kami bro sa kabila. Punta na sana kami ng tourism office pero meron kami nakita isang parking lot na walang laman. At minabuti kong magtanong ulit. Ano po? Oh! Evidence. O ngayon may tiwala ka na sa akin. Sabi ko sa'yo, I got you. I got you! Overnight. Parking. 100 pesos. Okay lang. Hindi na nga. Sunduin na natin sila. Sige. Oh, let's Ito go. na lang. Oh. Yun. Medyo pahirapan. Ngayon na kami nahirapan ng ganito maghanap ng space. Pero at least ngayon, mas napaganda pa yung pwesto natin. Though puro parking lang tayo, hanggang dyan lang tayo. Pwede naman tayong mamasyal dun, pero never, bawal tayong gumamit ng mga cottages. Ang bayad ay 100 pesos lang per car. Tapos ang kuryente namin is 100 pesos, 150 pesos overnight na yun. Tapos yung CR, every gamit, 10 pesos. Pwede na yun. Pahinga ng konti. Dalbas lang mga gamit, lutuan, para ready na yung pahingahan. And then, yun. Enjoy natin yung lugar na to kasi malayo naman tayong maglalakad-lakad dyan para enjoy natin yung view at napakaganda nitong Caguait. Just in case na mapunta kayo dito sa lugar na to, Caguait Beach, puntahan ninyo. Napakagandang lugar. White white sand. Nakahanap na nga ng spot pero ang problema, wala kaming kakainin. Pahimangno. Kaya bago lumubog ang araw, nagawa pa namin pumunta sa bayan para mamalengke. Grabe, sobrang laki ano. Malasugi, nakabili kami. Ito gulay tayo, gulay. So ano yun, Bisaya na paksiw ang gagawin natin. Sayang halo. Halo. Ginabi na tayo at ready na ang ating hapunan. Fake campers ko. Ha? Fake campers ko. Sabi ni Trisha. Paano sabi? Paano mo nasabing fake camper si Commander D? 2 hours bago may tayo yung tent. 2 minutes para open. Tapos 2 hours yung mga ganyan. Sa una lang yan, sa una lang. Salamat, Bob Chua. Pero ano, No problem bro. pag ilang beses mo yan nagawa, easy na lang yan. Oh, tama. It needs patience. Wala kong presensya. Pero kailangan mo yun. Ganyan din ako dati. Anyways, ito yung pinamalengke namin kanina ni Commander D. Ang tawag dyan ay Malasugi. Tama, di ba? Marasugi. Meron ako Sugi joke, di ba? ba? Meron. I know you will edit it out eh. May joke. Mahal, yung joke, kinig ka. Paano nung isda, malasugi, ganun lang, ilangoy, ba? Paano nung nahuli na siya at namatay na siya? Anong tawag sa kanya? Natsugi. Malatsugi. You're also gonna edit this out. You're also gonna No. Are you sure? I can make this funny. Editor! Uy. Ano, masarap ang luto eh. So ito na naman tayo. Kahit late na natulog, gising na agad tayo ng 5 AM. Tumatanda na talaga ang boy first time niya. Sign of aging yun eh. Maaga ka nagigising.
Angas! Angas! Bili na kayo sa TikTok ko. Tamag. Ang mag ng mga tamad. Bili na kayo. Nasa TikTok ko lang yan. Mura lang yan. 200 plus lang. Okay, good morning mga first-timers. Babatiin ko muna kayo at sasalubungin muna tayo ng napakagandang sunrise. Welcome to Caguait White Beach. Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog ng maayos kasi kagabi medyo naaligaga tayo. Medyo nahirapan tayong maghanap ng spot natin. Pero buti na lang. At may mga taong madali pakiusapan. May mga taong ang bilis maintindihan yung sitwasyon ng iba. Welcome back to Mindanao mga first-timers. Napakaganda ng view natin. Caguait White Beach. Hindi na first time. Second time na. At mas na-enjoy ko ngayon ang Caguait White Beach. Kasi wala tayong pagmamadali. Good morning sa inyo lahat. Kape-kape lang tayo gamit ang tamag. Ang mag ng mga tamad. Ngayong araw ay aabanto tayo. Wait lang. Hawak-hawak ko pala. Hindi ko pala ako nagkakape. Habang tinitignan natin na napakagandang sunrise na yan. Masarap kahit matabang. The best view sa umaga. Ang gumising ka na ganyan ang sasalubong sa'yo. Diba? Parang sa ganyang klaseng view, nakikinita mo na kung ano yung maganda sa araw mo ngayon. No? Parang sabi ko nga, simulan mo ng peaceful ang umaga mo, magiging peaceful ang buong maghapon mo. At kung sisimulan mo yung araw mo ng magulo, magulo yan maghapon. Ganun ang mangyayari niyan. Life is good. Napakaganda ng view, diba? LIG. Next episode ay bibisitahin naman natin ang mga anyong tubig ng Barobo dito sa Surigao del Sur. Isa na dito ang Bogak Cold Spring. Bye!